Matanda ka na, inay. Akin na lang ang ikim mo para ako na ang bahala sa pensyon mo, sabi ng bunso ko. Sa likod niya, nakatayo ang biyenan ko, tumatango. Ang perang pinagtrabahuhan ko ng 40 taon gusto nilang kunin sa isang iglap. Hinayaan ko silang maniwala na nagtagumpay sila. Ngunit ang bangko ay may natanggap ng sulat mula sa akin, isang bili na tiyak na ikagugulat nilang lahat. Ang usok ng sigarilyo, pinaghalong pawis, at amoy ulam mula sa mga kapitbahay ay sumalubong sa akin. 9:00 na ng gabi. Ang bigat ng araw ay umayon sa bigat ng trapiko sa Maynila, at ngayon, dumudulas ang pagod sa bawat hibla ng aking buhok, bumababa sa balikat ko, at bumabara sa lalamunan. Bawat hakbang ko paakyat sa lumang hagdan ay tila nagbubuhat ako ng sako-sakong bigas, habang ang bawat pag-ikot ng aking tiyan ay paalala sa akin ng nagdaang hapunan na dapat sana ay matagal nang nakahain sa mesa. Ako si Elena, 27 taong gulang, at halos 1 taon na akong may asawa. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya ng EC at komunikasyon dito sa Maynila, isang trabahong nangangailangan ng utak, puso, at buong pagkatao. Ngayong araw, ibinigay ko ang lahat, at ang natira sa akin ay isang mumunting pag-asa na pag-uwi ko, may kapayapaan akong madaratnan. Isang mumunting pag-asa na tanging pagod ko lang ang papasanin ko, hindi pati ang pagod ng iba. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad naglaho nang buksan ko ang pintuan ng bahay. Ang ingay ng telebisyon, pinaghalong halakhakan at sigawan ng mga bata, ay sumalubong sa akin. 6 na pares ng mata ang nakatingin sa akin, hindi nang may pag-aalala, kundi nang may paghihintay. Naroon si Aling Corazon, ang biyenan kong babae, na nakaupo sa sofa na parang reyna, hawak ang remote ng TV. Sa tabi niya si Mang Jose, ang biyenan kong lalaki, na tila tulog na gising. At sa kabilang upuan, si Jessica, ang kapatid ni Marco, na nakikipaglaro sa 2 niyang anak na maliliit. 6 silang lahat, nagpapahinga, nagkakatuwaan at naghihintay. Elena, anong oras na? Naghihintay kaming lahat para sa hapunan, ang matalim na boses ni Aling Corazon, hindi nagtago ng anumang pagkainip. Ang kanyang tono ay tila hindi ako ang kanyang manugang, kundi ang kanyang utusan na nahuli sa trabaho. Sa kanyang mga salita, parang kinurot ang aking puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Bakit ganito? Ang mga anak ni Jessica, na nakakita sa akin, ay agad na lumapit, humihingi ng pagkain. Tita Elena, gutom na kami. Anong ulam? Sigaw ng isa, habang ang isa naman ay humahawak sa aking binti. Sa likod ng kanilang musmus na boses, narinig ko ang sarili kong tiyan na umalingaw-ngaw. Pumasok ako sa kusina. Malamig. Walang kaldero sa kalan, walang sibuyas na hinihiwa, walang amoy ng niluluto. Blanko. Walang buhay. Ang kaunting pag-asa ko ay tuluyan ng namatay sa loob ng malamig na kusinang iyon. Mula sa trabaho, diretso sa isa pang trabaho, ngunit walang pahinga, walang pagmamahal, at walang pagpapahalaga. Ang pagod ko ay nagbabanta ng maging galit. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa pagkapagod at pagkabigo. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, hindi ba kayo marunong magluto? Hindi ba ninyo nakikita ang pagod ko? Ngunit nanatili akong tahimik. May kung anong pumipigil sa akin, isang huling pakiusap sa sarili na magtiis, na umunawa. At doon, lumabas si Marco mula sa aming silid-tulugan. Nakita niya ang eksena, ang aking pagkapagod, ang naghihintay niyang pamilya. Inasahan kong may sasabihin siyang magpapagaan sa aking loob, na ipagtatanggol niya ako. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa sa anumang hiwa. Ano ba yan, Elena? Ang dami mong arte. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak, tila wala akong karapatang mapagod. Para saan pa ba ang asawa kung hindi para pagsilbihan ang pamilya? Kung hindi, anong silbi mo rito? Ang mga salitang iyon ay parang malaking bato na bumagsak sa aking dibdib. Ang lahat ng pagod, pagtitiis, at pag-asa ay nawasak sa isang iglap. Silbi. Ang silbi ko ay hindi para maging utusan,
hindi para maging isang walang boses na tagapaglingkod. Ang silbi ko ay maging asawa, maging kapareha, maging katuwang. Ngunit sa kanyang mga salita, ako ay isang kasangkapan lamang, isang bagay na ginagamit. May kung anong nagbago sa loob ko sa mga sandaling iyon. Isang malamig na linaw ang bumalot sa aking isipan. Nawala ang pagod, nawala ang galit, nawala ang sakit. Napalitan ito ng isang nakakatakot na kalmado, isang desisyon na tila matagal nang nakaimbak sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Walang luhang pumatak, walang sigaw na lumabas. Tanging ang tunog ng aking paghinga ang narinig ko. Kinuha ko ang aking tapis, ang simbolo ng aking paglilingkod, at inihagis ito ng malakas sa sahig. Ang tunog ay nag-echo sa buong bahay, tila isang hudyat ng pagtatapos. Nagulat sila. Ngunit hindi ko sila pinansin. Naglakad ako papasok sa aming silid-tulugan. Ang bawat hakbang ay may layunin, may desisyon. Tahimik akong gumalaw, binuksan ang kabinet, at inilabas ang aking maleta. Hindi ako nagdala ng maraming damit. Ang kailangan ko ay ang mga bagay na mahalaga sa akin, ang mga nagpapatunay ng aking pagkatao. Ang aking CD, ang passbook na regalo ng aking ina, ang mga titulo ng lupa na namana ko sa aking lolo, at ang aking pasaporte. Ang mga bagay na ito ay hindi magagamit, hindi kayang bilhin, at hindi kailanman maisisilbi sa iba. Sila ang aking kaligtasan. Ikinabit ko ang mga mahahalagang dokumento sa loob ng aking maliit na maleta. Sarado. Muling lumabas ako sa silid, bitbit ang maleta at ang aking mga dokumento. Inilapag ko ang maleta at ang mga papeles sa mesa, sa harap nila, sa harap ni Marco. Tiningnan ko sila isa-isa, ang bawat isa sa kanila, bago ko ibinalik ang aking tingin kay Marco. Ang aking boses ay kalmado, malinaw at matalim. Tapos na ako, ang sabi ko, walang bahid ng emosyon. Aalis ako. Kung gusto ninyong mag-usap, sa abogado ko na lang. At naglakad ako palabas. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Wala na akong pakialam. Naririnig ko pa ang matalim na boses ni Aling Corazon mula sa aking likuran, puno ng paghamak at pagmamaliit. Hayaan mo siya. Arte lang yan. Babalik din yan. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi. Hindi na ako babalik. Ang bawat hakbang ko palabas ng pinto ay isang hakbang papalayo sa pagkaalipin, papalayo sa pagmamaliit, papalayo sa lahat ng sakit. Sumakay ako ng taxi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam ko kung saan ako hindi na babalik. Habang papalayo ang taxi, pakiramdam ko ay may bumigat sa aking dibdib, ngunit kasabay nito ay may gumaan ang kalooban ko mula sa bigat ng hindi pagpapahalaga, gumaan mula sa pagtitiis. Ang patutunguhan ko ay ang bahay ng aking mga magulang. Sa pagdating ko doon, sa gitna ng kanilang yakap at pag-aalala, doon ko sinimulang sariwain ang lahat. Kung paano nagsimula ang lahat. Kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Ang bahay ng aking mga magulang ay palaging isang santuwaryo. Simula pa nang ako ay bata, ang bawat sulok nito ay puno ng pagmamahal, tawanan at pag-unawa. Lumaki ako sa isang pamilyang simple, ngunit mayaman sa pagmamahalan, kung saan ang bawat isa ay may boses, may halaga at may suporta. Ang aking ama ay isang inhinyero at ang aking ina ay isang guro. Sila ang haligi ng aking pagkatao, ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng edukasyon, sipag at pagpapahalaga sa sarili. Dahil sa kanilang paggabay, nakatapos ako ng kolehiyo at agad na nakahanap ng trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya ng IT at komunikasyon sa Maynila. Isang trabahong kinahihiligan ko, kung saan ko naramdaman na may silbi ako, doon ko nakilala si Marco. Tahimik siya, mabait, at tila nahihiya sa simula. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng gobyerno. Hindi siya kasing daldal ng ibang lalaki na nakilala ko, ngunit ang kanyang pagiging simple ay siyang nagustuhan ko. Para siyang isang sariwang simoy ng hangin sa gitna ng magulong buhay sa Maynila. Ang kanyang pamilya ay galing sa simpleng pamumuhay.
Ang kanyang mga magulang, sina Mang Jose at Aling Corazon, ay parehong retiradong manggagawa sa pabrika na may maliit na pensyon. Sa paningin ko noon, ito ay nagpakita lamang ng kanyang pagiging mapagmahal sa pamilya, isang katangiang hinahangaan ko. Halos 1 taon kaming nag-date. Sa panahong iyon, naramdaman ko ang kakaibang kagalakan sa piling niya. Ang mga simpleng dinner dates, ang mga mahahabang pag-uusap, ang pakiramdam ng pagmamahalan na unti-unting lumalalim. Hindi ako nagdalawang isip nang magtanong siya kung maaari niya akong pakasalan. Akala ko, siya na ang lalaking itinakda para sa akin, ang magiging katuwang ko sa pagbuo ng sarili naming pamilya. Ang aming kasal ay isang simpleng seremonya, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang aking mga magulang ay sobrang suporta, at ang pamilya ni Marco ay tila masaya rin para sa amin. Ang araw na iyon ay isang panimula, isang pangako ng habang buhay na pagsasama. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagalakan, may isang alaala akong hindi malilimutan, isang babala na noon ay aking pinawalang bahala. Ilang araw bago ang kasal, kinausap ako ng aking ina sa aming silid. Hawak niya ang isang passbook, isang savings account, at inabot niya sa akin. May laman itong 600,000 piso. Ang aking ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal, ay bumulong sa akin ng mga salitang mananatili sa aking puso. Anak, ang perang ito ay regalo ko sa kasal mo, ang sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Pero higit sa lahat, ito ang iyong kaligtasan. Sa buhay na ito, lalo na para sa isang babae, mahalaga na may sarili kang pinanghahawakan. Anak, mahal mo ba ang asawa mo? Pero huwag mong ipaubaya ang lahat sa kanya. Sa oras na iyon, umiti lang ako sa kanya. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal kay Marco, at ang ideya na may mangyayaring masama ay malayo sa aking isipan. Bakit ko pa kailangan ng sariling hawak kung mayroon naman akong asawa? Mahal ko si Marco at alam kong mahalaga ako sa kanya. Pinawalang bahala ko ang babala ng aking ina, naisip kong siya ay nag-aalala lamang na ang kanyang mga salita ay bunga ng labis na pagmamahal. Hindi ko inisip na ang kanyang babala ay magiging isang hula. Pagkatapos ng aming kasal, iminungkahi ni Marco na manirahan muna kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang dahilan niya ay ang kanilang edad at ang mataas na renta ng mga apartment sa Maynila. Ayaw kong iwanan ang nanay at tatay, Elena. Matanda na sila at mahirap ang buhay dito sa Maynila. Makakatipid din tayo kung doon muna tayo titira, ang sabi niya. Sa aking paningin, ito ay isang kilos ng pagiging anak na mapagmahal, isang praktikal na solusyon sa problema ng pamumuhay sa syudad. Wala akong nakitang masama doon. Pumayag ako, naisip na ang pagtira sa kanilang bahay ay magpapatibay lamang sa aming ugnayan bilang isang bagong pamilya. Hindi ko alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng aking pagkaalipin. 2 araw pa lamang ang lumilipas mula nang kami ay ikasal, at ang init ng pag-ibig ay sariwa pa rin sa aking puso. Ngunit ang katotohanan ng buhay may asawa, sa piling ng pamilya ni Marco, ay agad na bumulaga sa akin. Ang unang pagsubok ay dumating sa anyo ng isang pakiusap na naging isang utos. Elena, ang galing mo palang magluto, ang sabi ni Aling Corazon habang nakahawak sa kanyang likod at tila hirap na hirap. Makakapagpahinga na si Aling Corazon ngayon. Ikaw na muna ang magluluto ng hapunan para sa atin, ha? Agad ding sumunod si Marco, nga Elena. Masarap ang luto mo. Maganda nga iyan para makatulong ka sa pamilya. Hindi ako nag-atubili. Naisip ko, ano ba naman iyan? Pagluluto lang. Isang pagkakataon upang ipakita ang aking pagmamahal at pagsuporta sa aking bagong pamilya. Naisip ko na madali lang iyon, lalo pa at may trabaho rin ako. Ngunit hindi ko alam na ang simpleng pagpayag na iyon ay magiging simula ng isang walang katapusang siklo ng pagod at pagkadismaya. Ang pagluluto para sa buong pamilya ni Marco ay hindi tulad ng pagluluto para sa dalawa lang.
Ito ay isang culinary merry-go-round tea ng mga kagustuhan at pangangailangan. Si Mang Jose, ang kanyang panlasa ay mahilig sa maanghang at maalat. Si Aling Corazon naman, dahil sa kanyang alta presyon, ay kailangan ng pagkain na matabang at kaunti lang ang alat. Si Marco, may sariling listahan ng mga ayaw, lalo na ang isda. At si Jessica, na madalas na dumadalaw kasama ang kanyang 2 anak, ay palaging may request na i-healthy para sa mga bata na madalas ay mahirap hanapin sa palengke at matrabaho lutuin. Ang aking pang-araw-araw na schedule ay naging isang walang katapusang pagtakbo. Gigising ako ng napakaaga, bago pa sumikat ang araw, upang simulan ang pagluluto ng iba't ibang putahe. Kailangan kong lutuin ang pagkain na akma sa panlasa ng bawat isa. Pagkatapos, diretso ako sa trabaho. At pagkatapos ng trabaho, hindi pa tapos ang araw ko. Diretso ako sa palengke upang mamili ng sangkap para sa hapunan kinabukasan, o kaya naman ay para sa mga biglaang request. Pag-uwi ko, sisimulan ko na naman ang pagluluto. Ang kusina ay naging aking ikalawang opisina, ngunit walang sweldo, walang day off, at walang pagkilala. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang walang katapusang pagpuna. Walang papuri, tanging mga reklamo lamang. Bakit ang tabang ngayon, ang sabi ni Aling Corazon, kapag niluluto ko ang kanyang matabang pagkain? Bakit ang alat? Gusto mo ba akong atakehin kapag nagkamali ako ng timpla sa pagkain ni Mang Jose? Bakit hindi ka gumawa ng quinoa salad? Ang taba ng mga pagkain ito, ang komento ni Jessica, habang kinakain ng kanyang mga anak ang pritong manok na niluto ko. Bawat pagkain na inihahanda ko ay tila isang pagkakamali, isang pagkukulang. Ang aking pagod ay tila hindi nakikita, ang aking mga sakripisyo ay tila walang halaga. Ang bahay ay unti-unting naging isang gift-free daycare para sa mga anak ni Jessica. Madalas, pagkatapos ng klase o trabaho ni Jessica, ihahatid niya ang kanyang mga anak sa aming bahay na may iba't ibang dahilan. May spa-date, may kapehan sa mga kaibigan. Ang mga bata ay magulo, maingay at nadagdagan ang aking gawaing bahay. Ako ang nagpapaligo sa kanila, nagpapakain at nagpapatahan. Habang ang lahat ay nagpapahinga o nagkatuwaan sa sala, ako ay nagtatrabaho sa kusina o nag-aalaga ng mga bata. Sa mga hapunan, habang ang lahat ay abala sa pagkain at pag-uusap, si Marco ay tahimik lang. Hindi niya ipinagtatanggol, hindi niya kinikilala ang aking pagod. Ang kanyang katahimikan ay para sa akin ay isang pagtanggap, isang pagsang-ayon na ito ang aking obligasyon bilang asawa. Ang kanyang pagwawalang bahala ay tila isang palatandaan na hindi niya nakikita ang aking paghihirap, o mas masahol pa, hindi niya ito pinapansin. Ang aking trabaho sa ihi ay mahirap at nangangailangan ng labis na atensyon. Ang pressure sa opisina ay sapat na, ngunit sa pag-uwi ko, lalo lang itong nadaragdagan. Ang aking katawan at isip ay unti-unting naubos, ngunit walang makakapansin, walang makakaintindi. Ang aking buhay ay naging isang walang katapusang paglilingkod, ngunit walang pagpapahalaga, walang pagmamahal. Ang mga pangarap ko ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagod at pagkadismaya. Sino sa inyo ang nakaranas na rin ng ganitong pagsubok sa pag-aasawa? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Mahalaga ang inyong mga pananaw para sa ating komunidad dito. Hindi ko na kinaya. Ang mga salita ni Marco, ang paghamak ni Aling Corazon, ang malamig na kusina, at ang walang katapusang pagod, lahat ng ito ay naging huling patak sa basong puno. Hindi ko na inisip ang kanilang sasabihin, ang kanilang magiging reaksyon. Tanging ang aking kaligtasan ang aking inisip. Sa bahagi isa ng kwento, iniwan ko sila, iniwan ko ang lahat. Sumakay ako ng taxi at umuwi sa aking mga magulang. Pagdating ko sa bahay, bumagsak ako sa mga bisig ng aking ina, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luha na matagal kong pinipigilan. Ang aking ama, na normal na tahimik, ay umalingaw ang galit sa kanyang boses. Paano niya nagawa iyon sa iyo, anak? Paano niya hahamakin ang aking anak na babae?
Ang kanilang pagmamahal ay tila bumalik sa akin ang lahat ng lakas na nawala sa akin. Ngunit ang aking ina, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagbigay ng isang pakiusap. Anak, huwag ka munang magdesisyon agad. Bigyan natin sila ng huling pagkakataon. Isang huling pagsubok. Iminungkahi niya na manirahan kami ni Marco sa isang bagong apartment, isang lugar na magiging amin lang. Isang lugar na nakapangalan lamang sa akin, isang uri ng kaligtasan. Ito ay nagbigay sa akin ng isang mumunting pag-asa, isang kislap na baka may pagbabago pa. Baka may pagkakataon pa para sa aming kasal. Agad na pumunta si Marco at ang kanyang mga magulang sa bahay ng aking mga magulang. Si Aling Corazon, tila isang aktres sa isang drama, ay umiyak at nagdrama, humingi ng tawad. Si Marco, sa kanyang mga salita, ay nakiusap, nangako ng pagbabago, at ipinangako na hindi na maulit ang lahat ng nangyari. Pumayag sila sa kondisyon ng aking ina, isang apartment na nakapangalan lamang sa akin. Sa kabila ng kanilang pagpayag, mayroon akong naramdamang pagmamalaki sa mga mata ni Aling Corazon, tila may iba siyang plano. Pumayag ako. Bumalik ako, ngunit naglagay ako ng mga limitasyon. Hindi na ako ang magluluto ng lahat ng pagkain. Kailangan silang tumulong, si Aling Corazon at si Jessica. Sa simula, tila pumayag sila na nagdulot ng isang kipeking kipagbabago sa kanilang pag-ugali. Nagkaroon ng kaunting tulong, kaunting pag-unawa. Ngunit hindi ko alam na ito ay panandalian lamang. Ang aking mga magulang, sa kanilang walang kapagurang pagmamahal, ay bumili ng isang magandang condominium unit sa Makati, Ogis. Ito ay fully furnished, moderno, at ang titulo ay nakapangalan lamang sa akin. Ang apartment na ito ay isang simbolo ng kanilang pagmamahal at pagsuporta, at isang paalala sa akin ng halaga ng aking sarili. Nang bisitahin ni na Aling Corazon at Jessica ang apartment, namangha sila. Ang ganda ng bahay. Sarap matulog dito kasama ang mga bata, ang sabi ni Jessica, agad na tila inaangkin ang lugar. Si Marco naman ay labis na natuwa, bumubulong ng mga pangako ng pagmamahalan at panghabang buhay na pagsasama. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang pagpasok ng kanilang impluwensya ay nagsimula sa mga simpleng tawag. Araw-araw, tatawag si Aling Corazon, mangangamusta, at magbibigay ng mga hindi hinihinging payo. Ang laki ng ref na to, Elena, baka masira agad. Ang dilim na kortina, hindi maganda sa feng shui. Maya-maya, ang mga tawag ay naging mga sorpresa na pagbisita. Darating siya ng walang pasabi, tila bahay niya rin. At ang pinakamasakit sa lahat, ay ang paghingi niya ng duplicate key. Para sa emergency lang, Elena. Para may makapasok kung may mangyari. Doon ako tumanggi. Hindi, Marco. Ito ang pribadong espasyo natin. Tayong dalawa lang dapat ang maihawak ng susi. Ngunit si Marco, sa halip na sumuporta, ay nagalit. Ang mo. Gusto lang tumulong ni nanay. Hindi ka ba nagtitiwala sa kanya? Ito ang aming unang malaking away sa aming bagong tahanan, at doon ko naramdaman na ang problema ay hindi ang lugar, kundi ang pag-iisip. Ang key-free daycare ni Jessica ay nagpatuloy din mas madalas na niyang iniiwan ang kanyang mga anak sa aming apartment pagkatapos ng klase o trabaho. Ang dahilan niya ay kispa appointment, kapehan sa mga kaibigan. Ang aming tahimik na apartment ay naging isang magulong daycare, puno ng ingay at kalat. Ang pinakamalaking dagok ay dumating sa anyo ng isang peking sakit. Isang araw, tinawagan ni Aling Corazon si Marco, umiiyak. Mayroon daw siyang fibroid na kailangan ng agarang operasyon na nagkakahalaga ng 120,000 piso sa isang pribadong klinika. Nag-alok ako ng tulong, ngunit iginiit ko na kailangan namin ng mga detalye para sa isang second opinion. Nagalit si Marco. Tinawag niya akong makasarili at mapanuri. Doon ako naghinala. Sa isang gabi, habang tulog si Marco, kinuha ko ang aming joint bank account passbook. At doon ko nakita ang katotohanan.
Lihim na nag-withdraw si Marco ng 10,000 piso, na ang dahilan ay sakit ng ina, ngunit sa katotohanan, ginamit niya ito para sa kanyang personal na utang at ipinahiram kay Jessica. Ang sakit ng pagtataksil ay kumalat sa aking buong katawan. Hindi lang pera ang nawala, kundi pati ang tiwala. Ang pag-asa na baka magbago si Marco ay tuluyan ng nawala. Ang problema ay hindi ang aming tirahan, kundi ang kanyang puso at ang kanyang pagpapahalaga sa akin. Ang gabi bago ang aking pag-alis ay puno ng tensyon at pag-aalala. Mayroon akong isang napakahalagang presentasyon sa trabaho kinabukasan, isang key make or break na proyekto na pinaghirapan ko ng ilang linggo. Ang lahat ng datos, ang bawat slide, ay nakalagay sa aking laptop. Maingat kong inayos ang aking laptop at ang mga dokumento sa aking desk sa silid tulugan. Bago ako matulog, binalaan ko si Marco, "Huwag mong galawin yan, Marco. Napakahalaga niyan. Isang linggo akong nagtrabaho para dyan." Tumango lang siya, tila hindi pinapansin ang aking mga salita. Maaga akong bumangon kinabukasan, ang kaba ay nasa aking dibdib. Sigurado ako na dala ko na ang lahat, handa na ako sa aking presentasyon. Ngunit sa daan papunta sa opisina, may kung anong kumirot sa aking dibdib. May nakalimutan ako. Ang folder ng mga resibo na kailangan para sa financial report na bahagi ng presentasyon. Agad akong bumalik sa apartment, ang bilis ng aking pagmamaneho ay halos lumampas sa limitasyon. Pagbukas ko ng pintuan, bumulaga sa akin ang amoy ng panlinis at ang tunog ng paglilinis. Si Aling Corazon. Sa aming silid tulugan. "Naglinis lang ako, Elena," ang sabi niya, tila walang nakitang masama. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nasa aking desk, at sa ibabaw ng aking laptop, ay nakita ko ang isang basong tubig na tila bagong nabuwal. "Nanay, ano ang ginagawa ninyo dyan?" Ang tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ko ang aking laptop. Basang-basa. Sinubukan kong buksan. Walang ilaw. Walang tunog. Patay, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang mga linggo ng walang tulog na gabi, ang pagod, ang mga pangarap, lahat ay nawala sa isang iglap. Ang aking galit na matagal kong kinimkim ay sa wakas ay sumabog. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok sa bahay ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na galawin ang mga gamit ko? Ang aking boses ay umalinggangao sa buong apartment, puno ng sakit at pagkabigo. Agad na nag-iyak si Aling Corazon, nagpanggap na biktima. "Hindi ko naman sinasadya, Elena. Gusto ko lang tumulong. Naglilinis lang ako para sa inyo." Ang kanyang mga salita ay tila isang baliktad na kutsilyo na nagpapalala ng sakit. At doon, dumating si Marco. Nakita niya ang eksena, ang aking galit, ang umiiyak niyang ina. Hindi siya nag-atubiling pumili ng panig. "Kaya ka naman ganyan. Yan lang naman ang trabaho, Elena. Kung nasira, bibili lang ng bago. Hindi mo kailangang ganyanin ang nanay ko." Ang kanyang mga salita ay tila isang pag-ulit ng kanyang mga naunang komento, "Anong silbi mo rito?" At ang komento ng kanyang ina, "Trabaho lang." Sa sandaling iyon, ang lahat ay luminaw. Hindi nila ako pinapahalagahan. Hindi nila pinapahalagahan ang aking trabaho, ang aking mga sakripisyo, ang aking pagkatao. Ang tanging halaga ko sa kanila ay ang aking kakayahang maglingkod, magbigay at magtrabaho para sa kanila. Ako ay isang kasangkapan, isang walang silbi kapag nasira. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, isang nakakatakot na kalmado ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang sirang laptop. Maingat kong inilagay ito sa mesa, sa tabi ng aming wedding album, isang simbolo ng isang pangako na ngayon isirang-sira na. Tiningnan ko si Marco sa mata, at sa isang kalmadong boses, sinabi ko ang mga salitang magtatapos sa aming kwento. "Tama ka, Marco. Kung may nasira, papalitan ng bago. Parang sirang kasal, hindi na maaayos." Pumasok ako sa aming silid tulugan.
Iniwan ko sila roon, ang kanilang mga sigaw at pag-iyak ay tila naglalaho na sa aking pandinig. Nilock ko ang pinto. Sa loob ng tahimik na silid, wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang matalim na pag-iisip at isang matibay na desisyon. Oras na para umalis, para simulan ang aking bagong buhay. Maingat kong kinuha ang mga mahahalagang dokumento na nakaimbak sa aking bag, ang mga titulo ng lupa, ang passbook na regalo ng aking ina, ang aking pasaporte. Ang mga ito ang aking kaligtasan, ang aking sandata. Sa dilim ng umaga, habang tulog pa sina Marco at Aling Corazon sa sala, tila nagbabantay sa akin, tahimik akong umalis. Iniwan ko ang sirang laptop at ang wedding album, isang tahimik na mensahe ng pagtatapos. Sumakay ako ng taxi. Ngunit hindi ako umuwi sa aking mga magulang. Diretso ako sa isang hotel. Doon, sa tahimik na silid, sinimulan ko ang pagpaplano ng aking susunod na hakbang, ang aking matalinong paghihiganti. Ang una kong ginawa ay tawagan ang aking ina. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit sa huli, puno rin ng suporta. Anak, hahanap ako ng pinakamagaling na abogado para sa iyo, ang sabi niya. At kinonekta niya ako kay Atty. Santos, isang pangalan na madalas niyang banggitin bilang isa sa mga pinakamahusay sa bansa. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang opisina ni Atty. Santos ay nasa isa sa mga nagtataasang gusali sa Makati. Ang sahig ay makintab, ang hangin ay malamig, at ang lahat ng bagay sa paligid ay nagsasabi ng kaayusan at profesionalismo. Malayong malayo sa magulo at maingay na bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Kasama ko ang aking ina, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas habang naghihintay kami sa isang silid na may malaking bintanang tanaw ang buong syudad. Si Atty. Santos ay isang babaeng may matalas na tingin at mahinahong pananalita. Walang paghuhusga sa kanyang mga mata, tanging pakikinig at pag-unawa. Sa harap niya, isa-isa kong isinalaysay ang lahat. Ang bawat detalye ay tila sariwa pa rin sa aking isipan. Sinimulan ko sa unang araw ng aking pagiging asawa, kung paano unti-unting ipinasa sa akin ang responsibilidad ng isang tagapagluto para sa buong pamilya. Ikinuwento ko ang walang katapusang pagpuna, ang mga salitang binitiwan ni Marco na tumatak sa aking puso, na ang silbi ko lang daw ay pagsilbihan ang kanyang pamilya. Isinalaysay ko ang insidente tungkol sa susi ng aming apartment, ang walang tigil na paggamit ni Jessica sa aming tahanan bilang libreng daycare, at ang kasinungalingan tungkol sa sakit ni Aling Corazon para lamang makahingi ng pera. Ipinakita ko ang lahat ng ebidensyang naipon ko, ang mga resibo ng pag-withdraw ni Marco mula sa aming joint account, ang mga litrato ng magulong bahay na iniiwan ni Jessica at ng kanyang mga anak. At sa huli, ikinuwento ko ang tungkol sa sirang laptop, ang pagkawala ng lahat ng aking pinaghirapan, at ang huling mga salita ni Marco na tuluyang sumira sa aming pagsasama. Habang ako ay nagsasalita, si Atty. Santos ay tahimik na nakikinig, paminsan-minsan ay tumatango at nagsusulat sa kanyang kwaderno. Nang matapos ako, isang mahabang katahimikan ang namayani. Inaasahan ko ang awa o galit, ngunit ang nakita ko sa kanyang mukha ay isang malamig na determinasyon. Elena, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Napakalakas ng kaso mo. Ipinaliwanag niya ang lahat sa isang paraan na madali kong naunawaan. Una, ang apartment ay pag-aari ko. Ito ay regalo mula sa aking mga magulang at ang titulo ay nakapangalan lamang sa akin. Walang anumang karapatan si Marco dito. Pangalawa, ang mga ginawa ni Marco at ng kanyang pamilya, ang walang tigil na pagpuna, ang pagmamanipula sa pera, ang pagsira sa aking ari-arian, at ang pagpaparamdam sa akin na ako ay walang halaga, ay malinaw na mga batayan para sa psychological at economic abuse. Ito ay sapat na dahilan para sa isang legal separation o annulment, depende sa kung ano ang aking magiging pinal na desisyon.
Pangatlo, may karapatan akong singilin ang danyos para sa nasirang laptop at bawiin ang perang kinuha niya ng walang pahintulot. Ang bawat salita ni Atty. Santos ay tila isang liwanag sa madilim na silid. Ang lahat ng sakit, pagdududa, at pagkalito na naramdaman ko ay napalitan ng isang malinaw na landas. Hindi ako nag-iisa. May batas na poprotekta sa akin. May hustisya na maaari kong makamtan. Ito ang unang hakbang na gagawin natin, sabi ni Atty. Santos. Putulin mo ang lahat ng direktang komunikasyon sa kanila. Simula ngayon, lahat ng pag-uusap ay dadaan sa aking opisina. At pagkatapos, binanggit niya ang unang puto. Magpapadala tayo ng isang formal na sulat, isang burofax kay Marco. Ipapaalam natin sa kanya na ako na ang iyong legal na kinatawan. At hihilingin natin sa kanya na itigil ang anumang uri ng panggugulo sa iyo, kung hindi ay haharap siya sa mas mabigat na kaso. Paglabas namin ng kanyang opisina, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bigat na matagal kong pinasan ay tila unti-unting nababawasan. Hindi pa tapos ang laban, alam ko. Nagsisimula pa lamang ito. Ngunit ngayon, hindi na ako ang Elena na takot at nag-iisa. Ako na ngayon ang Elena na may sandata, may kaalaman, at may tapang na ipaglaban ang aking sarili. Ang formal na sulat mula sa opisina ni Atty. Santos ay dumating sa bahay ni na Marco na parang isang bombang sumabog. Sa simula, ayon sa aking narinig mula sa isang kaibigan na malapit sa kanila, ay takot at pagkalito ang kanilang naramdaman. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng galit, at ang galit ay nagbunga ng isang desperadong plano. Ang plano ay simple ngunit malisyoso. Pupunta sila sa aking pinagtatrabahuhan. Gagawa sila ng eksena. Ipapahiya nila ako sa harap ng aking mga kasamahan at ng aking mga boss. Sa kanilang isipan, ang kahihiyan, ang hiya, ang siyang magpapabalik sa akin sa kanila. Akala nila, sa pamamagitan ng pagyurak sa aking pangalan, mapipilitan akong sumuko. At ginawa nga nila. Isang hapon, habang abala ako sa isang mahalagang pulong, biglang nagkaroon ng komosyon sa lobby ng aming opisina. Sumilip ang isa kong kasamahan at bumalik na may nag-aalalang mukha. Elena, may naghahanap sa iyo sa baba. Isang matandang babae at isang mas bata. Umiiyak at sumisigaw. Bumilis ang tibok ng aking puso. Alam ko na kung sino sila, pagbaba ko, naroon na nga sila. Si Aling Corazon, nakaupo sa sahig ng lobby, humahagulgol na parang namatayan, habang si Jessica ay nakatayo sa tabi niya, sumisigaw ng mga akusasyon. Wala siyang utang na loob. Iniwan niya ang asawa niya pagkatapos naming ibigay ang lahat. May bago na siyang bahay kaya kinalimutan na niya kami. Ang mga gwardiya ay hindi alam ang gagawin. Ang mga empleyado mula sa ibang palapag ay nagsisilabasan para makiusyoso. Ang aking mukha ay tila nasusunog sa hiya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tinawag ako ng aking boss sa kanyang opisina. Sa loob, kasama ang pinuno ng aming EC department, inaasahan ko ang isang sermon o isang babala. Ngunit ang nakita ko sa kanilang mga mukha ay pag-unawa at suporta. Kalmado kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi ko na ito ay isang personal na issue, na ang aking abogado na ang humahawak nito, at ang kanilang ginagawa ay isang malinaw na uri ng panliligalig. Ang aking boss, na alam na ang nangyari sa aking laptop ay tumango. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang kumpanya ay nasa panig mo. Huwag kang mag-alala. Ang aming security at legal department na ang haharap sa kanila. Kung kailangan mo ng anumang suporta, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Ang kanilang plano ay sumablay. Sa halip na ipahiya ako, sila ang napahiya. Pinalabas sila ng mga gwardiya, at ang legal department ng aming kumpanya ay nagpadala ng sarili nilang babala sa kanila. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng aking mga kasamahan. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe sa aking telepono. Ang lahat ay nagpapahayag ng suporta.
Nakita nila ang tunay na kulay ng pamilya ni Marco. Sa kanilang mga mata, hindi ako isang masamang asawa, kundi isang biktima ng isang mapang-abusong pamilya. Ako ay naging simbolo ng katatagan. Ang epekto ng kanilang ginawa ay bumalik sa kanila, lalo na kay Marco. Ang tsismis ay mabilis na kumalat at umabot sa kanyang pinagtatrabahuhan, isang ahensya ng gobyerno. Tinawag siya ng kanyang superior at pinagsabihan dahil sa pagdadala ng kahihiyan sa imahe ng kanilang tanggapan. Ang hiya na gusto nilang iparamdam sa akin ay siyang bumalot ngayon kay Marco. Nagsimula ang mga lamat sa kanilang pamilya. Sinisi ni Marco ang kanyang ina at kapatid sa kanilang padalos-dalos na desisyon. Ngunit sinagot lang siya na siya ang mahina, na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang asawa. Ang kanilang pagkakaisa, na dati ay nakatutok laban sa akin, ay ngayon ay nagiging sandata nila laban sa isa't isa. Mga mahal kong kaibigan sa luha sa katahimikan, kung patuloy pa po kayong nakikinig hanggang dito, tulungan ninyo po akong mag-comment ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kaibigan pa rin akong kasama sa aking paglalakbay. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para maikwento ko ang huling bahagi. Ang susunod na hakbang ni Atty. Santos ay mas matindi. Nagpadala siya ng isang formal na demand letter kay Marco. Isang sulat na humihingi ng kabayaran. 10,000 piso para sa perang kinuha niya sa aming joint account at 60,000 piso para sa nasirang laptop. 70,000 piso. Isang halaga na alam kong hindi niya kayang bayaran ng basta-basta. Ang sulat ay nagdulot ng matinding pagkasindak kay Marco. Tuliro siyang tumakbo sa kanyang ina, ipinakita ang sulat. Nanay, kailangan kong bayaran ito. Bayaran mo ang perang hiniram mo para sa peking sakit mo. Doon, ang buong katotohanan ay lumabas. Itinanggi ni Aling Corazon ang lahat. Hindi ako umutang. Sinusubukan ko lang si Elena kung magbibigay siya. Kasalanan mo iyan, hindi mo siya napasunod. Binalingan naman ni Marco ang kanyang kapatid. Jessica, ibalik mo ang perang ipinahiram ko sa iyo. Kailangan ko ngayon. Ngunit si Jessica, na laging umaasa sa iba, ay walang maibigay. Wala akong pera, kuya. Ikaw naman ang may trabaho. Sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang lahat. Ang kanyang ina na mapagkunwari, ang kanyang kapatid na mapagsamantala. Napagtanto niya na siya ay ginamit, hindi lang ako. Siya rin ay biktima ng kasakiman at kasinungalingan ng sarili niyang pamilya. Sumabog siya. Isang malakas na sigawan ang naganap sa kanilang bahay. Naglabasan ang mga matagal ng sama ng loob. Nagturuan, nagsisihan. Ang bawat isa ay naglantad ng pagiging makasarili ng isa't isa. Ang pamilyang dati ay nagkakaisa sa pag-api sa akin ay ngayon ay nagwawasak sa kanilang sarili. Sa kanyang desperasyon, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Gabi na nang marinig ko ang malalakas na katok at sigaw sa labas ng aking apartment. Si Marco. Elena, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Patawarin mo na ako, parang awa mo na. Sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Kinuha ko ang aking telepono. Tahimik kong ni-record ang kanyang pagwawala, ang kanyang mga sigaw, ang kanyang pagbabanta. Ito ay karagdagang ebidensya ng kanyang panggugulo. Ipinadala ko agad ang video kay Atty. Santos. Hindi ko binuksan ang pinto. Ang tunay na pagsabog ay nagmula sa taong hindi ko kailanman inaasahan. Mula sa taong laging tahimik sa isang sulok, si Mang Jose. Sa gitna ng sigawan ng kanyang asawa at mga anak, bigla siyang tumayo at sumigaw sa isang boses na puno ng galit at pagkadismayan na ngayon ko lang narinig. Tama na, ang sigaw niya, nanginginig sa galit. Buong buhay ko, nanahimik ako. Pero hindi na ngayon. Tiningnan niya si Aling Corazon. Ikaw. Ang pagiging mapagkunwari mo ang sumira sa pamilyang ito. Tiningnan niya si Jessica. At ikaw. Ang katamaran mo at pagiging palaasa.
At sa huli, tiningnan niya si Marco. At ikaw, anak, ang kaduwagan mo. Hindi mo nagawang protektahan ang asawa mo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, binitiwan ni Mang Jose ang mga salitang tumagos sa aking puso nang ikwento ito sa akin. Ang pamilyang ito ay hindi karapat-dapat kay Elena. Pagkasabi noon, pumasok siya sa kanyang silid at malakas na isinara ang pinto. Ang tunog na iyon ay hindi lang pagsasara ng pinto, kundi pagsasara ng isang kabanata, ang pagkabiyak ng isang pamilyang hindi na kailanman mabubuo. Kinagabihan, tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko. Si Mang Jose. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Elena, anak, sabi niya. Patawarin mo ako. Naging masama akong biyenan dahil sa aking pananahimik. Patawarin mo ako. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbura sa sakit, ngunit nagbigay ito ng isang uri ng kapayapaan. Sa wakas, may isang taong umamin. May isang taong nakakita sa katotohanan. Ang araw ng aming pagdinig sa korte ay dumating. Pumasok ako sa bulwagan kasama si Atty. Santos. Nakasuot ako ng isang profesional na damit, ang aking buhok ay maayos na nakatali, at ang aking tindig ay tuwid. Ang kaba ay naroon, ngunit napapalibutan ito ng isang matibay na pakiramdam ng kapayapaan. Sa kabilang panig ng silid, nakita ko si Marco. Mag-isa siya. Ang kanyang damit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Wala si Aling Corazon. Wala si Jessica. Sa isang sulok sa likuran, tahimik na nakaupo si Mang Jose, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Inilatag ni Atty. Santos ang aming kaso. Malinaw, organisado, at puno ng ebidensya. Ipinakita niya ang mga patunay ng hindi pagkakasundo, ang kawalan ng responsibilidad ni Marco bilang asawa, ang pagnanakaw ng pera, at ang video ng kanyang panliligalig sa aking apartment. Nang tanungin ng hukom si Marco kung mayroon siyang anumang pagtutol, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, wala nang galit o paninisi. Tanging isang malalim na pagod at walang hanggang pagsisisi. Wala po akong ipagtatanggol, Your Honor, ang sabi niya sa isang mahinang boses, halos pabulong. Sumasang-ayon ako sa legal separation. Lahat ng kasalanan ay akin. Tinanggap niya ang lahat ng aming hinihiling, walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng martilyo ng hukom na pumalo sa kahoy ay tila umalinggaw sa buong silid. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos. Tapos na. Malaya na ako. Paglabas ko ng korte, huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking mga balikat ay tuluyan ng nawala. Sa di kalayuan, nakita ko si Mang Jose na nakatayo. Nagtama ang aming mga mata. Dahan-dahan siyang tumango, isang tahimik na kilos ng paggalang at paghingi ng tawad. Tinanguan ko rin siya, bago ako tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Bumalik ako sa aking apartment. Ang lugar na ito, na minsan ay naging simbolo ng isang bagong pag-asa na nabigo, ay ngayon ay tunay ng akin. Isang santuwaryo. Isang lugar ng kapayapaan. Sinimulan kong ayusin ang mga gamit, inilagay ang bawat bagay ayon sa aking kagustuhan. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng aking pagkatao, ng aking kalayaan, makalipas ang ilang araw, tumawag si Atty. Santos. Naideposito na ni Marco ang buong kabayaran na 70,000 piso. Nalaman ko na ipinagbili niya ang kanyang paboritong motorsiklo at humiram ng pera kay Mang Jose para lamang mabuo ang halaga. Ang huling tali na nag-ugnay sa amin, ang pananalapi ay naputol na rin. Ganap na ang aking kalayaan. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas na parang isang panaginip. Ngayong wala nang gumugulo sa aking isipan, naibuhos ko ang lahat ng aking lakas at talino sa aking trabaho.
Ang proyektong winasak ni Aling Corazon ay muli kong binuo, mas pinaganda at mas pinatibay. Ito ay naging isang malaking tagumpay para sa aming kumpanya. Dahil dito, ako ay napromote at nakatanggap ng malaking bonus. Doon ko napagtanto na ang aking halaga ay hindi nasusukat sa aking kakayahang magluto para sa iba, kundi sa aking propesyonal na kakayahan at pagsisikap. Ang aking pagmamahal sa pagluluto ay hindi nawala, bagkus ay nagkaroon ito ng bagong kahulugan. Sa tulong ng ilang kaibigan, sinimulan ko ang isang food blog na tinawag kong Ang Kusina ni Elena, Kapayapaan sa Bawat Luto. Dito, ibinahagi ko hindi lamang ang aking mga resipe, kundi pati na rin ang aking mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Mabilis itong sumikat at maraming tao ang na-inspire sa aking paglalakbay. Sa isang food photography workshop, nakilala ko si Gabriel, isang freelance photographer. Siya ay mabait, magalang, at may malalim na pag-unawa sa aking mga pinagdaanan. Ang aming relasyon ay dahan-dahang nabuo, nakabatay sa pagtitiwala, paggalang, at parehong hilig. Hindi niya ako minadali. Hinintay niya akong maghilom. Makalipas ang isang taon, inilathala ko ang aking unang cookbook, na agad ding naging isang bestseller. Ang aking buhay ay puno na ngayon ng mga bagay na dati ay pangarap ko lamang. Isang gabi, naghanda kami ni Gabriel ng hapunan sa aking apartment. Ang pagluluto kasama niya ay masaya at magaan, walang pressure, walang pagpuna. Dumating ang aking mga magulang para sa hapunan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at pagmamalaki habang pinagmamasdan nila kami. Nakita nila ang tunay na kaligayahan sa aking mga mata. Pagkatapos naming kumain, habang nagkakape kami sa sala, tumayo si Gabriel. "Manatili na lang kayo," sabi niya nang may ngiti. "Ako na ang bahala sa paghugas." Ang simpleng alok na iyon ay isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Marco. Sa kilos na iyon, nakita ko ang isang tunay na katuwang. Minsan, may mga balitang nakakarating sa akin tungkol sa pamilya ni Marco. Siya ay bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Siya na ngayon ang nagluluto para sa kanyang sarili o bumibili na lang sa labas. Si Aling Corazon ay nagkaroon daw ng totoong sakit sa tiyan dahil sa stress. At si Jessica ay bihira nang dumalaw dahil wala nang mag-aalaga sa kanyang mga anak at wala nang magluluto para sa kanila. Ang kanilang pamilya ay sira na, isang paalala ng bunga ng kasakiman at kawalan ng paggalang. Sa aking paglalakbay, natutunan ko ang maraming aral. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi dapat maging isang kulungan. Ang pagiging anak ay may kaakibat na responsibilidad at pasasalamat. At ang kabutihan ay dapat ibigay sa mga taong karapat-dapat. Minsan, ang matalinong paghihiganti sa pamamagitan ng batas at pagpapahalaga sa sarili ang siyang pinakamabisang paraan upang imulat ang mga taong mapagsamantala. Akala ko dati impyerno ang pag-aasawa. Ngunit hindi ang pag-aasawa ang problema, kundi ang taong pinakasalan mo. Naglakbay ako ng malayo, nadapa at nasaktan, ngunit sa huli, bumangon ako ng mas malakas at mas masaya. Hindi lang ako nakatakas sa isang nakakalaso na kasal, kundi nakapagtayo ako ng isang bagong buhay mula sa mga abo nito. At ang kaligayahang ito ay hindi ibinigay sa akin ni Numan. Pinaghirapan ko ito at karapat-dapat ako rito. At dito nagtatapos ang kwento ni Elena. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Elena? Mayroon ba kayong gagawing iba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko ang bawat isang salita. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam o nagpaisip sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mapalampas ang mga susunod pang hiwaga. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at malay natin sa susunod baka ikaw na ang